welcome to America's first and only daily talk show for Nabata Filipinos, where today we are also celebrating Fathers. Father's Day is on Sunday, so make sure you show your love and appreciation for your dads. One suggestion is take them to eat and sample the menu of White Rabbit Truck. It's so yum. They are actually opening their second store, and we have details for that on that for you today on the show. Pero bago ang lahat, makipagchismisan po tayo sa Editor-in-Chief ng Pinoy Insider mula pa sa Pilipinas, Eugene Asis. Hello and welcome to Kababayan LA. Thank you so much for waking up early for us. Hello, yeah, medyo maaga pa pero syempre kahit maaga pa, mainit ang mga chismisan dito sa Maynila. Oo nga, ano ba yan? Ang aming mga paboritong aktor at aktres sa Pilipinas ngayon nagkakaroon ng demandahan, Amalia Fuentes versus Annabel Rama and Bianca Gonzalez. What happened? Nasasabit ngayon itong, medyo na-shock nga itong kaibigan natin si Bianca na alam naman natin na baguhan-baguhan dito sa larangang ito. Lalo na sa pagsusulat. Kaya malaking shock yan para sa kanya. Anyway, ang alam naman natin ang pinagugatan niyan, nagtampo si Amalia kay Annabel Rama na dati niyang kaibigan dahil pinagbibintangan siya na isa sa mga naging babae ng kanyang asawang si Eddie Gutierrez. Kaya ayun, nagsampa siya ng libel case against Annabel Rama and against Bianca na siyang sumulat ng naturang istorya. Okay, naku, nakakatakot namang magsulat ngayon dyan sa Pilipinas. Itong si Bianca, alam naman natin, common practice among journalists, you always get both sides. So bakit nagdedemanda tong si Amalia kay Bianca? Hindi ba kinuha ni Bianca yung side ni Amalia? Correct. Yeah, tama ka dyan. Hindi nga nakuha ni Bianca yung side ni Amalia. Yun ang dahilan kung bakit siya nagdemanda. Patay. Ang sinabi naman ni Bianca, kinuha lang niya yung story na yun direct from Annabel na alam mo yun, quoted lang si Amalia at si Annabel. I know you're also a journalist, you're editor-in-chief of Pinoy Insider, the only newspaper or magazine here in the US that talks about Philippine show business, purely Philippine show business. Paano ba yun pag ganun, Eugene? Pag kinote mo lang, are you still responsible for that? Yeah, of course. Kasi isinulat mo yun, lumabas sa under your name. So kung ano man yung mga repercussions ng mga sinulat mo, mananagot ka doon, including the editor, of course. Okay. Kaya medyo ingat tayo dyan. Itong si Amalia, paano ba siya nakilala? Para doon sa mga hindi masyadong nakakalam who she is? Can you... Oo nga pala, dahil yung mga kabataan yan, medyo hindi nakilala si Amalia Fuentes. Pero kung matatandaan, ng mga magulang natin, siya ay isang movie queen noong 1960s hanggang siguro 70s, early 70s, nandyan pa siya. Sikat na sikat siya noon. At sikat din yung mga anak niya, tama? Or isang... Yeah. Pero hindi sumikat na katulad niya. Oh, okay. Alright. Ngayon, itong si Bianca, ano na ngayon ang next moves? And itong si Amalia, desidido ba siya sa demanda or pwedeng mag-issue lang ng retraction itong si Annabel and si Bianca? Well, I think si Amalia is bent on really suing Annabel. Siguro yung sa part ni Bianca, dahil medyo alam naman natin na baguhan lang nga ito sa larangan, humingi na siya ng apology actually kahapon at hinihintay lang niya yung sagot ni Amalia. Pero yun nga, palagay ko patatawarin na lang itong batang ito. Queen of the movies, Amalia Fuentes. From the Queen, let's talk about the king of Philippine comedy, a father to many also, itong si Dolphy. Ano ba talaga ang kalagayan ni Manong Dolphy ngayon? Yeah, medyo nakakalungkot nga dahil nung Sabado nga dinala sa Makati Medical Center itong si Mang Dolphy dahil nga sa kanyang kalagayan medyo lumala. Kaya sinugod nila sa ospital. Sa kabila ng mga pagtanggi noon ng kanyang live-in partner na si Jaja Padilla na malala na nga ang kalagayan ng komedyante. Okay, so what happened? Ano ba ang sakit ni Dolphy? And he's syempre hindi na tayo bumabata. How old is he? 84. Okay. 84. Okay. And anong sakit daw? Anong tunay na karamdaman? So, hindi. Katulad nga ng yung mga dati pa niya, sakit yung mga emphysema, yung hika niya medyo malala na. At syempre sa katandaan na rin siguro, kaya naman hindi na makaya ng kanyang ng sistema ng kanyang katawan.
All right, we're also going to Actually, oo. Go Yeah, ahead. Actually, right now, naka-respirator ngayon si Mang Dolphy. Ayan, naku, thank you so much for giving us the news and we're gonna pray for the recovery of Yeah. Dolphy. Alam mo, bumisita yan si Dolphy dito sa studio ng Kababayan LA when he was here not too long ago. Pero we're gonna pray for him, of course. But one final story, Vilma at Nora, magsasama sa pelikula? Oo, sigurado. May mga, may mga tagahanga pa yung dalawa na yan na nag-aasam na muling magkasama ang dalawa pagkatapos ng pagsasama nila noong 1970s doon sa T-Bird at Ako. Medyo nahihirapan ng director na si Brillante Mendoza, yung first Filipino director na naging best director sa Cannes Film Festival, na pagsamahin ang dalawa. Pero mayroon na siyang storyline, although alam ng lahat dito si Brillante hindi gumagawa ng pelikula na may script. Si Vilma, hindi pwede sa kanya yung walang script. So, medyo mahihirapan siya sa punto na yon. So, kailangan mag-compromise. We're gonna keep our fingers crossed dahil ang mga Vilmanians at mga Noranians, buhay na buhay pa rin. For sure, we're gonna be closely following the development of that story. Thank you so much to you, Eugene, at sana makausap ka naman namin ulit next week na naman sa Pinoy Insider. Yeah, thank you very much, Janelle. At na-miss ko na yung mga kaibigan natin dyan sa LA. Alright, more power to you, Eugene, and the rest of Pinoy Insider. Naghahatid po sa atin ng mga balitang, mga chismis tungkol sa ating mga paboritong artista mula sa Pilipinas. When we return on the show, we're gonna meet a Kababayan Pride on one of America's hit reality TV shows. Don't go away.